Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day sa Ecclesiastes chapter 12, 13, and 14 po. Bible says, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Yan po ang sabi ni Hari Solomon. At sapagkat si King Solomon po ay naranasan niya lahat ng bagay sa lupang ito. Actually, sabi niya rin is, "There's no new thing under the sun. I saw the travail of men, I saw the labor of men." Siya yung pinakamayaman, siya yung pinakamatalino, the wisest on earth ever lived. At lahat ay naranasan niya, lahat nasa kanya, mga babae ay 1,000 ang babae niya. At lahat ng mga karangyaan ng sanlibutan ay naranasan po ni Hari Solomon. Name it. Pero dumating po siya sa conclusion ng kanyang buhay, sabi niya, at nakita niya rin po yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, yung iba sinunod niya nga. Oho, yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Pero sabi niya, ito talaga ang pinaka-conclusion. Let us hear the conclusion of the whole matter. Sa buhay na ito, sabi niya, ako, naranasan ko ng lahat. Pero ito yung nakita ko. Ito yung conclusion ko. Kumbaga sa science, I therefore conclude. Opo. So, pag naglalaboratory tayo nung high school, di ba? I therefore conclude. Ito naman po yung kanya. Patungkol po sa buhay. Let us hear the conclusion of the whole matter, sabi ni Hari Solomon. Dalawa po ang binanggit niya dito. Fear God, number 1. Number 2, keep His commandments. For this is the whole duty of me. Pag sinabi mong duty, ay talagang gagawin mo. You cannot delegate duty. Talagang accountable po tayong gawin to fear God, respect God to the highest degree, reverential fear, and keep His commandments. Susundin po natin ang mga utos ng ating Diyos. Sapagkat ito ang duty ng tao. Whole duty. Wala mo, accountable tayo. You cannot delegate that to fear God. It is individual, it is personal. To fear God, to respect God, and keep His commandments. To obey all the commandments of the Lord that was commanded to us, mga kapatid. Bakit? Kasi the Bible says, God shall bring every work into judgment. Dadalhin niya po yan sa judgment sa langit pagdating ng araw, sapagkat pag namatay tayo sa lupang ito, haharap po tayo sa hukuman ng Panginoon. Oho, i-judge po tayo ng Diyos. Anong i-judge niya? With every secret thing, whether it be good or evil. Lahat ng good things sa atin, evil things sa ginawa ng tao, i-judge ng Panginoon. Kaya nga po, paghandaan natin yung judgment na yan. Okay? And kung hindi ka paligtas, kinakailangan mong sampalatayan ng si Kristo. Tanggapin siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Oho, judgment, di ba? And merong dalawang klaseng judgment, yung Bema Judgment, saka Great White Throne Judgment. Yung Great White Throne Judgment, para sa mga unbelievers, kung hindi ka ligtas, sa impyerno ka. Oho, kaya nga tanggapin mo si Kristo. Pero yung Bema Judgment or the Judgment Seat of Christ, para sa mga believers. Save ka, langit ka, pero kung hindi tama ang motibo mo sa paglilingkod sa Diyos, ay mawawala yung mga rewards mo. Pero kung tama ang motibo mo, puso mo sa ginagawa mo sa Panginoon, you will receive reward in Him. Okay? So yun po, fear God, the Bible says, and keep His commandment, for this is the whole duty. And God bless you po.